Ang paborito kong podcast will start in 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Kumusta, men? Oh, okay naman, Tol. Actually, gusto ko talagang matuloy itong episode na to. Though, alam natin, men, maraming challenges, internet Sarap. stuff. Now, when it comes sa, yun nga, lagi natin ang pag-uusapan nitong sa Ukraine. I-explain mo, men, like, yung brief history. I know na-mention mo na siya sa akin because before sa recording na to, nag-usap na kami ni Sam. Okay, nag-usap na kami about sa opinions about sa current issue ngayon sa Ukraine and Russia. And marami kami napag-usapan. 'Yun. Sam, anong masasabi mo? Ano yung opinion mo ngayon sa crisis ngayon sa Ukraine? Ang crisis kasi sa Ukraine, if we're going to look on the historical side ng issue na to, doon sinasabi kasi nila, ito, let's go on to the ngayon, yung basic reasoning ng both parties kung bakit they're having this war. Ang views kasi ng ibang bansa is that, for example, the NATO side. Punta muna tayo sa NATO side. Dalawang parties kasi yung dito na nagkakaroon ng conflict. Not necessarily only Ukraine and USA. But it is actually, ang conflict nito is actually between the NATO and the Russian countries or actually mainly Russia. So, ang reason kasi niyan is ang tingin ng NATO is that Ukraine is a former member ng Russia, kaya gusto ngayong kunin ni Putin ulit yung Ukraine to be a part of their what they call their territory. To be a part of their, parang not necessarily territory but also the influence. Kasi later on explain ko rin sa iyo yung mga mga diplomatic influences and mga issues tungkol diyan. So, yun ang tingin nila, parang gusto nang i-annex ni Putin yung yung Ukraine. Ang part naman sa side naman ni Putin, that's why the reason why he invaded Ukraine is that it is a threat to their national security. Hindi mo hindi mo maaalis yung yung factor na yun. Kasi it is really a risk to their national security. How? Because if you're going to see or going to look at the geographical position and geographical size ng Ukraine, malaki ang Ukraine compared to other countries that is in the border of Russia. Kasi ang Belarus, hindi nila problema. There are other countries that like Lithuania, which is actually, kung titignan mo, Lithuania, part ng NATO yan. Pero maliliit lang kasi ng mga bansa to. So hindi sila kaya wala silang hindi sila considered as much as threat as Ukraine. Kasi ang Ukraine ang laki. Ang laki ng part ng Ukraine. Now, ang conflict kasi ng na to is actually talagang between NATO and Russia talaga yan. Kung titignan mo, ang conflict na yan, hindi mo madidinay yan. Kung babasahin mo ang history, ang reason talaga ng conflict ng na yan is between the North Atlantic Treaty Organization over Russia. Actually, kung titignan mo nga, pinagtutulungan ng NATO ngayon ng Russia. Kasi even though there's also a counterpart ang what they call this, ang NATO, which is the Warsaw Pact. Yeah. Kung titignan mo ang Warsaw Pact, yun yung parang counterpart ng ng NATO. They are both against each other. These treaties are made to secure these countries that are being part of this organization. Pero yung Warsaw Pact, alam ko na yun, di ba? Non-existing na ba yan? Hindi, ang USSR ang non-existing. Pero ang Warsaw Pact, alam ko, is still existing right now. Kumbaga, ang influence ng mga bansa na yan is they are still close ties with Russia. Okay. So,
Kasi may mga ano, may mga tawag dito, yung ano kasi na yun, yung mga tawag dito, yung kumbaga parang nagkakaroon talaga sila ng tawag dito ng issues when it comes actually yun na nagkakaroon sila ng issues when it comes to kumbaga ang labas nito is territorial dispute. Kasi let's say sabihin natin hindi naman talaga actually ino-occupy ng NATO ang Ukraine. But ang issue naman kasi dito is the influence itself. Kasi kung magiging part siya ng NATO is parang naging part din siya ng isang malaking organization wherein US can just send any kind of support sa bansa na to. Can be militarization, can be what they call it, weaponization, something like that. And it's going to be a very big issue talaga to the national security ng Russia. So yun ang nagiging response nila ngayon. So nangyari kasi ito, kung titignan natin, isa rin sa mga reasons kung bakit talagang pinush talaga to ni Putin is because sa mga nagiging actions ng NATO. Kasi before, kung titignan mo ang history ng NATO, ng creation ng NATO, nasa border lang yan ng Europe. Karamihan yan is nasa border ng Europe. Tapos ang Russia has an influence malapit sa borders nila. Actually dati, ang influence nila umaabot hanggang Poland eh. Pero dahil nga after the fall ng tinatawag nating USSR, doon nawala yung influence ng Russia sa mga European countries na to. Right. And kasi dati question man. Paanong naging threat? Let's say for example, inaccept na ng NATO yung application ng Ukraine sa para makasama, para alam mo yun, para maging member sila ng NATO. Paano sila maging threat? Do you think na Ukraine will announce war sa Russia? Like, paano sila maging threat if sasali lang naman sila sa NATO? Ito kasi yun. Mga borderlines kasi yan. Pag sabihin natin mga border country. Dahil sa technology ngayon, sobrang titindi na ng weapons. Kung titignan mo nga, merong bago ngayon, latest lang na parang ang infographic show. If you're going to watch infographic show, it is a very I would really suggest, manood kayo ng mga videos yan. Ang pin-review nila ngayon, ang mga most advanced na na technological weaponries na mayroong available ngayon. At meron dyan ngayon, Brad, na sobrang bilis na kaya niyang, sobrang precise ng tawag dito ng weapon na to, ng long ballistic missile na to na dinevelop nila, which could travel up to 466 miles. Sobrang layo nun. And if they're going to place it in the border of Russia, sobrang malaking threat to sa national security talaga ng Russia. Kasi hindi naman kumbaga parang ang Amerika naglalagay sila ng ang issue kasi ni Putin dito is para ang Amerika not necessarily occupying these places, but the influence and weaponization, yung mga armas, mga technological advancement nila is nag-a-advance na towards to their border. And it's a high risk and a big threat talaga sa national security nila. At ang Ukraine ay sobrang laki. Hindi lang yan maliit na bansa. Sobrang daming pwede nilang ilagay dyan at pwedeng sobrang i-weaponize nila yung bansa na yan. And it's going to be a big threat talaga sa Russia. And if NATO will be able to make the Ukraine to be a part of NATO, sobrang magkakaroon din ng big effect sa diplomatical relationship ng Russia towards other countries. Kasi mas sobrang mabilis silang ma-threaten Mabilis silang ma-threat ngayon ng mga iba't ibang bansa. Dahil mas magiging lesser yung mas magiging lesser yung superiority nila. Kasi nga sobrang nasa tabi na nila yung kalaban nila. Yung kalaban nila na sobrang layo. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na kalaban ng America or Russia, but in the sense na sila sa conflict nila between the United States and the Russia.
Actually, kung titignan natin, talagang yung dalawang bansa na rin nagkakaroon talaga ng ng alitan. Ng Ukraine, ang nangyayari talaga sa Ukraine is, naiipit lang yes, sila. sabihin natin, naging vocal si Putin when it comes to bringing Ukraine back sa kanilang, what they call this, sa kanilang bansa, but also, yung nagiging actions ng US in spreading its influence in these countries. And not just influence, dahil part sila ng treaty, pwede sila mag-place talaga ng mga mga militaristic magkaroon sila ng mga military advantages pag naging part talagang ng NATO ang Ukraine. And yun ang nagiging issue ngayon ng Russia. Kasi sobrang lumalapit na sa kanila. Dahil dati kasi kung titignan mo talaga ang Poland, ang Czechoslovakia, hindi naman, actually, influence pa nga dati ng Russia yan before the fall of USSR. But after the fall of USSR, nag-pacify yan, wala silang mga allies at walang mga bansa na may mga influence sa kanila until naging part sila ng NATO during the 1990s. Actually ang Czech Republic, Hungary and Poland was being a part of NATO during 1990s. Pero so tingin mo ba kasi another reason kung bakit nagrereklamo yung Ukraine and other countries sa in-announce ni Putin na war sa Ukraine kasi 1994, nabasa ko no 1994 sinorender ng Ukraine yung nuclear weapon kasi 'di ba dati silang miyembro ng Soviet Union, USSR. So nasa kanila yung ilang nuclear weapons ng USSR. Siyempre. Kumbaga parang armament yan Kasi nga border yan Kumbaga parang yung nila parang security nila yan towards Europe And in 1994, binalik ng Ukraine yung nuclear weapons na yun. And yung kapalit is hindi sila i-invade ng Russia or United States. Yun na nga. Actually, ang issue rin kasi yan. Yan din. Issue rin yan. Hindi sila i-invade. But the problem is, hindi nga sila i-invade, but the influence itself is like, rin yan kumbaga, it's like cheating in the eyes of Putin. Kasi KGB siya, alam niyo yung mga ganyang alam niyo yung mga ganyang galawan. Kumbaga, yung mga hindi man sila hindi man sila territory, hindi man sila what I call this, invaded by the USA. Right. Pero yung mga ilalagay, mga i-install din dyan, syempre, magkakaroon din ng installations dyan at meron na talagang planong Amerika. Kaya nga naging issue ni Putin yan, na magkaroon ng i-weaponize talaga ang Ukraine at maglagay ng mga missiles dyan at mga military bases that would threaten the national security of Russia. And yung mga ipapadala dyan, hindi necessarily na lang yan ang authority and jurisdiction is only only within the country of Ukraine. Na kumbaga unless it was authorized by the Ukraine, gagamitin, tsaka lang pwedeng gamitin. Hindi. Ang mga installations kasi ng mga ganyang system, mga weaponization sa NATO na binigay ng US, isang authorization ng galaga sa USA. Kaya nagiging problema nila. Kasi ang authorization, hindi yan authorization by the government. Authorization yan. Ang pinanggagaling ng authorization pa rin is talagang sa USA. Dahil talaga nila yun, kumbaga naglagay sila ng mga bases dyan. And part ng treaty, kung gusto nyo maging part ng NATO, is talagang maglalagay kami ng dyan. Ng mga ng mga strategic bases sa bansa nyo. Kumbaga. Ganoon ang niya. And yun nga, syempre it will threaten talaga yung national security ng Russia. Nice. So, do you think na medyo
I'm not sure kung tama yung word na paranoid si Putin once na sumali ang Ukraine sa NATO kasi yun nga basically mapapalibutan na siya ng NATO, which is an organization kung saan binuo against communism. Sa kanila. Tama, Communist Russia actually. Talagang may treason doon. Upapasahin mo ang NATO kung bakit talagang treaty na North Atlantic Treaty Organization, ang pinaka-mandate niyan talaga is talagang to suppress sa yung threat ng communism or Russian communism. Pero kasi ang kasi dito, ang isang issue pa ni Putin dito is napag-usapan kasi din after the World War. After the World War, napag-usapan ng dalawang bansa na to that they will not move an inch in this country after ng Cold War. Hindi na sila magkakaroon ng kumbaga parang any kind of movement towards to this not an inch going to east, ang Russia not an inch going to west. Pero kasi ganito nga, kung titignan mo talaga, America is moving towards Russia. Kasi yung influence, pwede natin sabihin influence o influence. Ito, I'm not taking sides, pero maintindihan mo, para maintindihan nyo kasi yung conflict na nangyayari ngayon. Kasi ang Amerika talaga, they are moving towards Russia. Kung makikita mo. Kasi ang mga strategic bases nila are placed in these European countries. And palapit na talaga sila palapit. At sobrang laki ng sobrang laki ng teritoryo ng Ukraine. Sobrang strategic kasi ng lugar na to. Kaya talagang, talaga kahit naman ikaw ay isang leader that having conflict with this country would be threatened by it. Why do you think na gustong kasi ano yung reason kung bakit ba may Cold War between the United States and Russia? Kasi talaga, hindi mo ma-deny during that time. Ang Cold War kasi happened during the peak of the USSR after the World War II. Sobrang, syempre dahil sobrang sobrang bigla silang lumakas as a country during that time. That they were able to gain territories, and one of the ambitions of Stalin talaga is to spread his territories going towards European countries. Kung titignan mo talaga actually before makikita mo rin during the war. Ang war kasi nag-started only between France and Britain. Diyan nagsimula ang war. Ang World War II nag-start ng France and Britain because Germany is moving to different European countries like Austria, Czechoslovakia, they are taking these territories, and syempre dahil it is parang an act of invasion or something like that, na nag-declare talaga ng war ang Germany. Actually, ang nag-declare ng war hindi ang Germany towards France and Britain. It's the Britain and France who declared war against Germany. Sobrang nagulat ang Germany during that time kasi they didn't really expect that declaration of wars. And during that time, it was the peak of Hitler because he was able to invade France on a blitzkrieg war. And on the other hand, they also tried to invade Poland. Germany tried to invade Poland during that time. Kaya dito papasok yung tinatawag nating yung pagpasok ng USSR. Because during that time, ang forces nakipagkasundo si Hitler kay Stalin during that time kasi both of them tried to invade Poland. Kaya kung titignan mo yung mga European countries between Germany and Russia, talagang nila yun, nag-move forward sila doon. And naging vocal nga ang usapan nga nila ni Hitler tsaka ang usapan ni Hitler and ni Stalin is that they would share these territories na mai-invade at makukuha nila.
Kung babasahin, papanoorin mo yung isa sa mga, kung may time kayo, you can watch the one of the best dito, war documentary. I just forgot the title. It's in National Geographic. Where they gave all the details during the war. It's on 6 hours series. Na Series kumbaga siya. yun na nga, series siya na na mga iba't ibang yung steps by steps ng kung paano nag-escalate yung war. Kasi nagsimula lang pala yan sa France and then Germany, and then Germany decided to invade Poland, while the Russian gustong sumausaw din, sumama sila sa invasion ng Poland. So talagang during that time wants to to expand their territories, dahil wala pang UN before, wala pa yung tinatawag nating mga organization that kumbaga nagbibigay ng laws and nagbibigay ng mga standards sa mga bansa at mga kumbaga parang guidelines at mga actions nila. At hindi sila walang nakakapigil sa mga bansa na to. Kaya during that time Germany was just able to declare war against he was just able to annex yung mga bansa na to, and dito France and Germany, France and the Britain was able to declare war na gano'n lang. Kasi during ngayon time na to, meron na tayong tinatawag na UN, which is also was founded after the World War II. May mga na ngayon, may mga parang rules na ngayon. Kaya makita natin, because of UN, we had a very lasting peace. Up until now, meron tayong kapayapaan because of the United Nations. It means lahat ng mga bansa made a deal na wala nang mga territorial wala nang mga territorial expansions. Ang nangyayari lang kasi ngayon right now sa US kasi, yun na nga, after ng World War II, kasi ang during that time, gusto talaga ni Stalin na i-keep yung mga territories na nakuha nila. Kaya nga nahati yung Germany during that time. Kasi, because Stalin really has an ambition in keeping these territories. Kaya rin nagtayo yung tinatawag nilang NATO. Because they are being threatened na baka biglang mag-expand palalo ang Russia towards the European countries. Papuntang west. And going west. Ngayon ang nila ngayon, ang issue naman niya ni Putin. Bakit ang Amerika ngayon? Sobrang ang dami na nilang yung mga tao dito, yung mga militaristic advantages nila or mga militaristic mga weapons nila, mga bases nila is advancing towards to their country. Kasi talaga right now ang Amerika in this time of conflict talaga nagpadala sila ng mga forces dito sa mga bansang ito. Kaya nagtathreaten talaga si Putin sa being part ng Ukraine sa NATO. Doon hindi naman natin on the other hand rin kasi, hindi rin natin mabe-blame ang Ukraine wanting for independence. Totoo naman kasi lahat naman tayo, kahit tayo ba gusto rin natin ng sariling government, ng freedom. Yung government na meron tayong sariling government, na meron tayong sariling yung mga tao dito, yung mga beliefs and yung mga tao dito, yung freedom we have our own freedom, may mga freedom tayo. So hindi natin mabiblame din ng Ukraine for wanting to have their own republic at the same time to be part of to be a part of NATO. Pero yan talaga yung main reason kung bakit nagkakaroon ng conflict. The other party wants to be a part of this organization, but then being a part of it talaga may consequences because it's going to be a threat to this superpower nation, which is the Russia. Right. And so, yun talaga yan. And maganda na mention mo kasi sa part naman ng Ukraine, right? Kasi pipili ka ikaw ang nasa gitna it's either maging part ka ng communism or socialism actually. Actually, hindi na masyado kung titignan natin, hindi ko na masasabi na talagang parang die hard
communist ang ano ngayon. May ano na sila meron na kumbaga socialism na sila May mga kasi dati walang votation Kumbaga kaya nga yan one of the reasons kung bakit nag-fall ang Russia. Dahil ang USSR before kasi nga masyado silang parang one-sided during the peak of the USSR. Kaya ang mga tao, ang mga mahihirap nag-revolt sila at doon na nga bumagsak yung tinatawag nating USSR. And may mga bansa kasi na nagkaroon sila ng mga iba't ibang leaders that had been influenced by the Western countries. Kaya nagkaroon sila ngayon ng mga ideologies to have their own freedom, kumbaga. Kasi talagang dati freedom is suppressed during the peak of the USSR. Kasi ang mga leaders talaga doon is talagang dictator na okay, bawal ka magsalita, may comment ka, tanggal ka, patay ka, gano'n. Or kulong ka, ayan. So, walang freedom ang tao, kumbaga parang they are just, wala kayong freedom to excel in life, wala kayong freedom to be a part of the system unless talagang maalaw kayo. Pero sobrang matindi yung dadaanan mo para lang maging part ka na. Dahil ang mga, mga nag-ahari during that time, mga oligarchs, mga mayayamang tao ng dito USSR, most especially yung pinaka-leader niya. So, yun na nga, kaya yun yung conflict. Okay. Conflict between people who wants to be free, who wants to have this freedom of having their own republic and be a part, of course, kasi syempre talaga kung magkakaroon ka ng good ties with the NATO, syempre may mga advantages talaga yun. Dahil may magkakaroon ng good tradings, magkakaroon ng mga good deals that could also help your country to develop. Pero yun na nga, kasi ang issue talaga dito is the ideologies and conflict between ideologies, belief, and mga iba't ibang mga tao dito, mga desires ng mga tao that is in the system. Kasi talaga contradicting na, kumbaga ang nangyari kasi kaya ayaw na rin ng Ukraine to be a part of a part of Russia because of the conflict between their beliefs and ideologies. Magkaiba na kasi sila. Kumbaga medyo may pagka-democratic maluwag. Democratic ang Ukraine which is very contradicting talaga sa system at sa ideology ng socialist, di ba? Yung mga dalawang yung mga, kahit naman tayo, di ba? Yung mga socialist na mga tao tsaka yung mga democratic nag-aaway-aaway din sa mga ideologies. Hindi pa sa sariling bansa pa rin, di ba? Ano pa yung dalawang bansa na magkaiba ng belief? Kaya talagang actually, yun talagang main reason ko ba't nag-collapse ang USSR. May mga bansa talaga, nagkaroon sila ng mga kanya-kanya na kumbaga, mga belief na nila, kung ano yung mga, mga desires nila, ng mga desire for freedom, something like that. Kaya nag-collapse din ang USSR. Which is, right now, yan din yung conflict between Ukraine and Russia. Kumbaga, parang lovers quarrel yan na bagay hindi na sila nagkakaintindihan. And, about naman dito kay Putin, right? Ano yung thoughts mo sa personality niya? Kasi I think si Putin, siya yung tulad niya nasabi ko sa dati, siya yung klase ng tao na gagawin niya muna isang bagay bago niya i-explain. Right? Yan nangyayari. Tsaka nangyayari kasi gusto niya pakita, actually for me, gusto niya pakita sa mundo na bakit palagi na lang ang I don't want to be sound offensive sa mga ibang bansa. Pero ito lang, in the point of view, in my opinion, kung bakit nagiging ganito yung action. Kasi people might misunderstand yung magiging statement ko. Ganito kasi yun. Right now kasi parang kumbaga parang ang pananaw kasi ni Putin in my opinion, in Putin's perspective kasi makikita mo nun sa mga statements niya na bakit ganito? Bakit when it comes sa ganito, tama ang Amerika, bakit pag ako gumawa ng action na gano'n, bakit mali? Bakit gano'n? But pag ang Russia nagkaroon ng action, mali. Pero pag ang Amerika gumawa ng action, parang okay lang. Parang gano'n. Yun ang gusto niyang i-portray. Na, like for example,
Nilusob niya ang Ukraine because of national security. Walang problema. Everybody is against it. Na parang, ay naku, bakit ganito? Tawag dito, ang sama na maraming tao nagugutom, sobrang daming tao na apektuhan, sobrang daming tao nasaktan. Ang question niya dito, bakit ang Iran? Ito, no offense, bakit ang Iran, during that time, nalinusob ng Amerika ang Iran because of the threat. Sinabi nila because of the bombing of 9/11. Iran or Iraq? Ang issue din nila, Iran or Iraq? Iran pala, Iran. I mean, Iran. Hindi pala Iraq. Iran. Yung linusob nila Iran during the conflict between America and dahil sabi nga nila, bombing ng 9/11. At the same time, sabi nila, there is a weapon of mass destruction. Pero nagtataka kasi kumbaga parang it offends Putin. Bakit ang Amerika, after finding out na wala naman talagang weapon of mass destruction, and talagang ang nangyari is parang they just milk the country with oil. Hindi ko na masasabi kung gano'n talaga ginawa. Pero dahil rich nga yung bansa nila ng oil, parang wala naman talagang weapon of mass destruction. Ang daming namatay. Maraming namatay, of course. Maraming naapektuhan. Maraming civil. Hindi mo pwedeng sabihin walang civilian ang nasaktan doon. Pero bakit parang ang tao parang baliwala lang sa kanila. Parang gano'n. Pero pagdating kay Putin, nung binanatan niya ang Ukraine, parang everybody is all against him. Or everyone is against him. So yun ang niya. Kumbaga parang gusto niyang pakita na bakit yung isa tama, bakit ako mali, parang gano'n. Right. I'm not sure if Iran yun, right? I think Iraq. Iran. Iranian president is Osama bin Laden. Osama bin Laden? Di pala Osama. Di pala si bin Laden Peneteres. Si Saddam Hussein. Sorry. I mean Saddam Hussein. Saddam Hussein, di ba siya yung leader ng Iraq? Iran. Are you sure na Iran yun? Wait. Wait. Right. Yeah. I think I'm stand correct. Okay lang. Saddam. Right. Wait lang. Let's check this one. Chat. Sorry. Iraq. Stand corrected. Iraq pala. I mean Iraq. During the war. Sorry. Iran pala. Yun yung pala yung bagong conflict ngayon. Ang bagong conflict naman ngayon actually is Iran. Yeah. Sorry. Iraq pala. During the time they invaded Iraq. Ngayon, nagka-army rin sila ng mga ngayon. Yun nga, kasi dito, assassination ng ito naman. Ito pala yung ko dito sa Iran. Yung assassination ng leader nila na yung one of the greatest general, kumbaga parang worship na rin yung general na to. In-assassinate din ng Amerikano. Pero parang wala lang, di ba? Parang it's not siya, double standard. Double standard. Kumbaga parang nagkakaroon ng double standard eh. Kumbaga parang bakit ang mga tao hindi nila kina-question yung hindi nila kina-question yan. Parang kumbaga it's not really a big deal. Pero pag sila ang gumawa sila ng isang bagay na contradicting sa mga belief ng mga tao sa paligid is that kumbaga parang sobrang sama nila. Parang sobrang evil person. Pero yung pag ang Amerikang lumusob sa isang bansa ay parang tama yan, okay yan. Right. Kumbaga parang silang nagdi-dictate what is justifiable. Kumbaga right. Kasi isipin mo rin ito rin one of the issues din meron din akong isang issue. Actually, ito nga parang hindi ako it's not against the people of the United States, but rather the system of the government of the United States. Kasi tingnan mo if you're familiar with Gaddafi was assassinated, di ba? For what reason? Alam mo ba ang reason, Brad, kung ba't in-assassinate si Gaddafi? No. Ano yung reason? Gaddafi was assassinated primarily because Gaddafi was planning to create a banking system that is backed by gold to support Africa so that they will be liberated from the colonialistic system na nare-experience nila ngayon. Yan ang kung babasahin mo yung mga articles ngayon kung bakit pinatay yan yung controversial issue na si Gaddafi was planning. Diba? Ang ganda ng plataforma ni si Gaddafi, pero in-assassinate siya. Naririnig mo yung news na ngayon yan? A lot of people doesn't know that. Pero he was assassinated
And a lot of people sees Gaddafi as a dictator, kaya siya pinapatay. Kasi And up till now, right. Parang ang portrayal nila kay Gaddafi. sobrang masamang dictator, anti-human, parang anti-human alam mo ba na rights, di ba? Parang ganun. Kasi sinasabi nila na si Gaddafi, meron siyang virgin female bodyguards or soldiers, I forgot. I'm not sure kung nakita mo yun. I think napanood ko yun sa isang video sa YouTube. And about dun sa sinasabi mo, men, na bakit yung United States, right? Kapag sumasali sila, for example, yun sa Iraq, Vietnam, right? Kasi tingin ko media No, saan? Sa akin yung sa yun Vietnam, it's not really an issue kasi talagang threat nga talaga. Kasi yung Korea, tsaka ano talaga yan eh. Kumbaga, malaking issue talaga dyan na parang justifiable talaga yun kasi nga, it's against the spread of communism. Pero yung mga yung pakikialam nila dito, ISIS, Brad. Ito pa, ISIS. The creation of ISIS. Yeah, right. Di ba? Ang point ko kasi, media, like, lagi nilang pinapakita na ang United States, hero lagi. Mapanood mo sa mga pelikula right? Di ba? Mga pelikula, laging United States will save the day. Di ba? Lagi na lang, we will deliver freedom para sa... Yun. Ganun. Kumbaga sila nagbibigay ng definition ng poetic justice. Kumbaga, parang sila, sa kanila nang gagaling yung mga ganyan, they are the ones who are rightful to give poetic justice. Diba? Parang, yun yung issue rin talaga ni Putin. Yan ang isa sa mga issue ni Putin na bakit ang mga actions, kahit controversial ang mga actions ng Amerika, hindi sila masyado nagkakaroon ng issue sa mga ibang bansa. Kumbaga, parang nangyayari ngayon, ba't ako pinagtutulungan ngayon? Diba? Kaya ngayon actually, alam ko nagkaroon na sila ng meeting Ito no offense, pero sobrang yung late, I'm not sure if it is the latest news, pero may meeting sila. Meron silang meeting wherein talagang with Biden, na si Biden daw nakamas daw si Biden habang sa online sa online meeting, Brad. Talagang binara ni Putin. Kaya talagang gusto ni Putin na hindi niya ako basta pwedeng ganyan. Kung ako ay talagang ako ay talagang pipigain niya at pipilitin niya, talagang magre-retaliate ako. Yun ang gusto niya ipakita. Right. Na kahit na Ay, go. Yun na kahit ikaw ang presidente ng United States, dito, hindi ako mapapatinag sa'yo. We're both superior countries and we have both nuclear capabilities. Right. And ito si Putin, I think mataas talaga yung confidence niya. Kasi I'm not sure kung alam to ng karamihan. Athlete si Putin Black belt siya sa judo. So just imagine. Like sinasabi nila dito ako natatawa sa mga tao na nagsasabi na bakit understandable naman na bakit hindi na lang presidente ang lumaban sa giyera. Like, di ba? Presidente laban sa presidente. Kasi kung gano'n ang mangyayari, mananalo si Putin. No contest. Sa toka. Black belt. Legit black belt sa judo. Hindi siya yung bullshit na binigyan lang ng black belt. Legit black belt sa judo. International. Hindi lang siya sa Russia. Like, international. Right? Hindi lang yung Brad, KGB yan. Alam mo naman KGB agent, Brad, sobrang hindi ka, kung titignan mo alam mo bang sobrang, isa sa mga kilala, hindi ko lang bibigay ko sino, isa sa mga kilala ko. It's a close, hindi sila close talaga, pero they have a close sa amin, sa family namin. Nag-apply siya sa ewan ko na banggatin. Pero meron akong kilala nag-apply sa CIA, Brad, dati. Na alam mo kailangan ng IQ mo doon na dapat lumagpas ka sa
nakalimutan ko yung pinakamataas na is sa mga matataas na is. Alam ko 100 plus, if I'm not mistaken. Or nas 200 yata or 100 plus. I think Na 100 kailangan plus mo bago siguro. makapasok doon, Brad. Hindi ka basta-basta yung normal ka lang na matalino ka lang. Hindi. Superior ka dapat. Sobrang talino mo, Brad, bago makapasok sa mga agencies na yan. So try to think, bago Right. makapasok doon, kailangan ganun ang utak mo. Paano pa, itong si Putin is a former member ng KGB. That is more, actually, in my opinion, is more superior than CIA before. Kasi kung talagang pag-usapan natin, talagang superior ang Russia when it comes to spyware during the Cold War, di ba? I will still remember. And, kaya talagang masasabi natin, hindi lang basta-basta si Putin. Kaya talagang, hindi lang yan strong-willed, hindi lang yan judo master. At the same time, ano rin yan, sobrang talino yan, Brad. Right. And being a member of KGB, it means na marami kang information na hawak. Sobra, Brad. Tsaka, hindi lang basta yun. Alam niya i-utilize yung mga information na hawak. Exactly. And lalo na sa age natin, age of technology, iba talaga yung marami kang information eh. Marami kang pinanghahawakan. Iba na yung labanan yun, hindi lang basta-basta, di ba, firearms or whatnot. Information. Research ngayon, Brad. Technology. Research. Sabi nga nila, if you want to be, ang bansa ngayon, ang superiority ng isang bansa is not just being determined na lang yung kumbaga ng dami ng pera ng bansa, but rather how well yung research system nila. Kaya tingnan mo ang ngayon, ang China ngayon is being talaga tumataas sila sa research system nila. Nagiging top na sila, nagiging contender na sila. Fastest train, Brad, latest. Kung titignan nyo, di ba, ang fastest train before was in Japan. But now it's in China. They were able to surpass yung technology ng bullet train. Legit yun if you're going to research yung pinaka-fastest train sa China. Nasa China na ngayon ang pinakamabilis na train. And it's research. It's more on research talaga and technology. Iba na ngayon. And speaking of China, ano sa tingin mo yung mangyayari in case na yun nga lumaban na nga tong NATO sa Russia, possible World War III. And me personally, natatakot ako na mangyari yun. Do you think na gagawa ng move yung China na idadamay din tayo? Kasi alam natin na yung China, gusto niya makuha din talaga yung Hong Kong and Taiwan, right? Ito kasi ganito, but for me, it's less likely it would escalate to a world war. Kasi kung mangyayari yan, Brad, ito ba kasi ang question? What is the probability of having a world war? Everyone knows na anong magiging effect ng world war. So everyone, as much as possible, would try to create peace rather than to escalate yung mga nangyayari. Kaya ngayon, di ba, Putin is trying to approach. Di ba? Magkaroon tayo ng usapan. Kumbaga, vocal siya. Nakikita mo sa mga videos ngayon, sa mga vocal siya. Pag-usapan to. Gusto ko lang pag-usapan natin to. Wala tayong dito, basta pag-usapan. Actually, one of the yung statement kasi rin ni Putin, one of the Putin statement is that the NATO, ang isa rin kasi sa mga request, 'di ba, pinapatigil ng NATO ang Russia in invading Ukraine. Ang gusto kasi mangyari naman kasi ni Putin is that the NATO will move their influence and their threat, yung parang kumbaga influence nila in based on the territorial territorial influence ng NATO during after the World War ng Cold War, after the Cold War, sabi nila. Yung influence kasi ang influence yun is nasa may border lang. Ang gusto niya, ang sinasabi niya, wala na mangyayaring invasion, wala na magiging mangyayaring ganito. As long as you would move your troops and your influence going back sa pinagsimulan ng NATO, which is a very big talaga yan, sobrang malaki, of course malaking assets and financial
what do you call this? It would be Will shake things up talaga kung gano'n ang mangyayari. no, talagang maraming i-give up. So they will have to give a lot of things in order for them to go back to that position. And hindi lang yun. Sobrang, ano rin yan eh. Kumbaga, the NATO itself would sees it as a threat naman ngayon. Right. Sa possibility na baka anong ngayon mangyayari? What if bigla naman biglang bumaliktad? Mag-invade, diba? Para ganito, magkapalit naman yung position. Yun. So ganun yung ano nila ngayon. So yun yung mga contradicting factors and mga issues na talagang kaya sobrang kung titignan mo, sobrang complex na ngayon ng mga gera sa mga bansa natin. Sobrang hirap ng solusyon yung mga nangyayari ngayon. Unless they would decide to have a good deal sa mga between these two countries, or actually between America and Russia itself. Kasi talaga kung titignan mo, sila dalawa lang talaga nag-aaway dito. Tahimik lang China ngayon kasi wala naman siyang issue. And I think China more on business yan eh. Business minded. Sabi ko, ito nga rin, di ba sinasabi mo sa akin, what if, di ba, magkaroon ng sinasabi ko nga, it's less likely magkaroon ng world war kasi ang China doesn't really mind. Ang gusto ng China ngayon, magpayaman. Payamanin ang bansa nila. They want to become a superior country when it comes to richness. Yaman talaga ngayon. Kasi hindi na territorial dispute, hindi na land invasion. Dati kasi 'di ba ang masasabi mong your country is superior pagka yung bansa mo has a lot of territories. Hindi na kasi siya ngayon, it's not really practical right now. First of all, because of the creation of the United Nations, wherein the countries was able to have good diplomatic relationship, wherein most of the assets are spread. Hindi nang ang mga assets nila ngayon spread sa mga iba't ibang bansa. That if they're going to decide to invade a country, they could face economical sanctions, that will create a bigger problem. Kaya hindi ka basta ang mga bansa ngayon, they would less likely invade a country without a reason. Like for example, China invading the Philippines because they would face a lot of economical problem at magiging malaking issue to. Ano bang nila? Sige, let's say ito kasi yung natin dito. Ito ang pinag-uusapan when it comes to land invasion, kung magkakaroon ng mga territorial invasions. First of all, will it be worth it? Number one, siyempre, titignan muna ng bansa, magiging worth it ba? Nasa kupit tong Pilipinas. Ano bang makukuha nila dito? Will they be able to hold it for a very long time? Magiging, pag sinakop ba nila to, hindi ba darating sa point na makabalik din sa kanila to. So maraming factors bago tayo i-invade ng China, and it's less likely na mangyari kasi hahanto muna sa nuclear warfare bago mangyari yun. And no one wants palagi natin isipin, no one wants, or no leader who is rich and powerful and has a lot of influence would want to lead a wasteland kasi mangyayari yun. Because if World War II happens and other countries decide to scale it up into a nuclear warfare, hindi lang yung bansa nila, although madi-destroy nila yung mga iba't ibang bansa that they're having conflict with, pero at the same time they will face also mga problema na to. I mean, if they would they would also experience risk, or they would also experience this devastating effect sa kanilang bansa. So it's less likely na ang isang bansa ngayon, because of United Nations, to invade other countries without any reason. Ngayon, wala namang reason bakit tayo isasakupin ng China, di ba? Kung magkakaroon ng World War, if they want to escalate, it's less likely na magkakaroon ng World War III. Unless talagang magkaroon talaga ng maling desisyon ang isang dito kahit sabihin natin isang tao lang eh. Kasi ang World War I because of one wrong action of one person. Though syempre may mga influences yan na dito, may mga other factors pero it was the assassination of one leader. Right. And that escalated into World War I. Pero ngayon kasi iba na yung pinag-uusapan natin eh. Dati kasi parang alit-alitan lang yun. Kumbaga, tinamaan mo ego ko, sutukan tayo.
ubusan lahi tayo. Ganun. Pinatay mo yung leader ko, ay ibang usapan na yan. Patay, tayo, ubusan lahi tayo. It's an act of war, kumbaga, parang gano'n. So it would, it would escalate sa mga ganyan kung yung mga mangyaring assassinations na ganyan. So, it was less likely to, World War III is less likely to occur unless the people would already decide na talagang they are ready to face a leading a wasteland talaga. So, at they are ready to face this mga tawag dito, mga a lot of problems sa bansa nila if this happens. Kasi sabi nga na, war is expensive. Di ba? Gusto mo magpayaman, ba't ka gagastos sa isang gera? Hindi ka naman diba? So it's kung meron tayong good relationship with China, it is less likely na China would invade. Yun lang yun. Kaya nga dyan pumapasok yung good diplomatic ties natin sa mga bansa na to. Which is yun nga masasabi ko nga, 'di ba, yung president natin right now. We could see the fruit ng mga naging actions niya. Ito nga lang yan question between lang yan having your freedom or having your total freedom while risking conflict with a superpower country. Although sabihin natin, syempre tatamaan talaga yung ego natin diyan. Pero syempre we cannot deny that if things could escalate, it would less likely for sinasabi ng mga ibang tao, may mga tao nagsasabi na we have a good relationship, malakas ang natin, ang allies natin nandiyan ng Amerika. First of all, ito lang hindi tayo part ng NATO. Kung part tayo ng NATO, walang problema. Kasi before pa mangyari ang conflict, ang Amerika nakaposisyon na dito. But right now, we only have a mutual relationship with the United States. We are not part of the NATO. We're not part of their militaristic security. So, ang response nila sa invasion ng Pilipinas would be still in accordance to their constitution. And what is the response if yung mga ganyang events would occur sa bansa natin? That would be yung they have to approach Senate with what would be the response toward the actions of China invading the Philippines. So it would be a big delay. So hindi nasakop na tayo ng China. Mag-iisip pa lang sila kung ano magiging magiging response nila. Kasi hindi sila basta-basta rin makakapag-send ng troops dahil we are ocean apart. Sobrang layo ng United States. China sa atin, United States sa atin. Oh. It would be a very big delay. So, ako talaga, para sa akin nga, okay nga, kung as long as na, talagang, sabihin natin, hindi talaga maganda. Talagang hindi maganda na inaagawan tayo ng mga territories. Pero syempre, yun nga kung may mga pipili ka na lang talaga ng magiging mas better sa dalawa. Pero also, before that, just want to add on that. Actually, yung issue na yan, ito lang kasi di ba maraming tao nagsasabi, ang issue na yan, yung sa China na yan, parang nag-escalate yan during Duterte, di ba? Pero ang question is, actually, ang ang issue naman talaga, hindi naman talaga during kay Duterte. Ang issue pa nga, si Trillanes pumunta sa China without any permission, without any, walang kumbaga, sanctioned lang yan ng presidente during that time. And hindi nga nila alam kung ano pinag-usapan dun. Actually, sarabi nga di ba ni Enrile, gusto niyang i-reveal. Pero kasi nga, pag ni-reveal niya yan, magkakaroon ng may magiging, I'm not really sure kung ano yung magiging effect doon, pero may magiging malaking epekto kasi sa bansa natin. So, kaya hindi siya sinabi ni Enrile. Enrile I'm not really sure kung si Enrile ba yun, but there's someone who was about to say kung ano yung pinag-usapan doon. And it's very controversial. Kaya, yun nga yung issue na hindi nagsimula kay Duterte. Yung issue na nagsimula pa yan doon sa mga tao na I mean, ito, actually totoo. Kasi, nung election, nitong huling presidential election, ang isa sa pinaka-inaabangan ko, yung magiging response nila sa question kung ano yung discarding gagawin nila
about sa problema natin sa Philippine Sea, right? So before pa maging presidente si Duterte, Problema na yun. issue na siya, right? So ano yung thoughts mo sa pagiging neutral ng Pilipinas? Kasi aminin man natin sa hindi, affected tayo. Gawa nga ng tulad ng gas, yung presyo Taas ng gasolina, ng yes. gas ngayon, tumataas siya. So, we cannot say na hindi tayo naapektuhan. But, Ayan na. ang problema, ano yung matutulong natin? Right? Kasi, sinasabi natin na we should help. 'Di ba? Magpadala tayo ng troops sa Ukraine or kung if ever man na yun i-invade tayo ng China or kung mag-decide ng China kukunin na yung West Philippine Sea, ano ba yung magagawa natin? But ang problema, hindi naman tayo basta-basta pwedeng mag-surrender ng peace ng Syempre, territory totoo yun. natin. Right? Hindi tayo pwede basta, kasi ano yan kumbaga, dyan nga pumapasok yung Right. Kasi ito yan, Brad. Ang punot dulo kasi niyan, ito lang. Ang punot dulo kasi niyan, hindi natin alam kung ano talagang naging napag-usapan during nagsimula ang controversy na, di ba? Kung if you're going to look on the history, nagsimula ang controversy na yan after nung pumunta ni Trillanes sa China, di ba? Diyan nagsimula mag-escalate yan. May mga ano na yan, pero diyan nag-escalate. Hindi natin alam kung ano yung naging deals doon. So hindi na ang mga leaders ngayon do not really know how to respond sa mga. Actually, hindi natin alam personally kung ano nangyayari diyan. Nakikita na natin yung mga response ng mga leaders natin. Kasi ano yan mga controversial deals yan Hindi mo man syempre hindi naman open sa public. So hindi mo rin alam kung hanggang saan yung limitations na pwede nilang maging actions. At ano ba yung bakit ganito yung response nila? Kasi nga, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, bakit ganito? Hindi binabantay yung Pilipinas. Bakit ganito, ganito. Paano kung yung mga controversial na mga hindi pinag-usapan doon, may mga mabaviolate na rules, may mga mabaviolate na deals, may mga magiging bigger conflict, may magiging bigger problem pag ginawa nila yung mga bagay na. Kasi hindi natin alam talaga kung ano yung punot dulo. At ang mga leaders natin, in order for may mga ano kasi yan they have to protect yung may mga bagay kasi sila na kailangang protektahan. In order for them, in order to protect nga yung dignity ng isang bansa or something like that, or basta maraming issues kasi. I cannot say, pero maraming issues. Kaya hindi rin talagang sobrang controversial talaga nung ano na yan. We cannot just say na, ay, ba't hindi niya ginagawa ng presidente natin? Bakit ganito? Bakit ganun? Kasi baka meron na naging action that cannot easily, or we cannot, the leaders cannot easily do what we want. Diba? Hindi mo lang pwedeng sabihin na, ba't hindi natin ba't hindi natin lusobin yung bansa na to, or ganito, labanan to, or bugbugan. Because if you want peace and you don't want to escalate things, you have to be careful in your actions, diba? And ang mahirap nun, kulang yung ano natin yung military power natin. Isa pa yun, napakalaking issue niyan. Yung military, sabihin nila, nandiyan naman ang Amerika, tutulungan naman tayo ng Amerika. Naku, tingnan nyo ang Ukraine yan. Ang Ukraine niya ngayon, ang Amerika has a mutual relationship with Ukraine, pero hindi sila makapag-send ng force. Diba? Kasi hindi pa sila kasama sa NATO. Ang Ukraine, di ba? So, yun. I think it's better na neutral lang tayo. Kasi technically, wala talaga tayong magagawa. Kumbaga ano yan you have to, if you want to do something, walang problema, but you're going to risk something in order to gain something. Kumbaga, yan. Ito Ukraine is risking something right now in order to gain their Gusto mo bang mag-escalate sa ganon? Or pwedeng pag-usapan na lang muna at in the long run na lang, tsaka na lang pagka medyo okay ng lahat, tsaka may pupush. Kasi tira mo
the country could do that, but it could escalate up to the point na China would be forced to attack to respond tawag dito, magkaroon sila ng aggressive response sa mga ganyan. And sabihin nyo, nandiyan ang Amerika. Do you want to escalate things? Up to sa ganyan na talagang i-escalate mo hanggang sa magkaroon ng ano? Kasi ito ang possibility niyan. Yes, sige, labanan mo. Paano kung yung ginawa mong action would escalate the conflict between these two countries? At ikaw pa mismo nagsimula ng World War III, di ba? Ang pakit sa tingnan mo, di ba? O kakatapang ka tao mo. Sige, atapang ka tao tayo. Di ka nag-iisip. Sige, gawa lang ng action. Laban. Usop. Right. Ginawa mong yun. Nag-escalate. Hanggang sa naging World War III, hanggang yung bansa mo itself, tinira na ng nuclear at wala na natira sa Masaya? Diba? Right. You have to be careful sa magiging action mo. There is always a consequence and there is always dito, may mga talaga, may mga risk yan. Kasi isipin mo, di ba? Sige, for example, lusubin na, sige, kasi for example, magkakaroon ng conflict, di ba? Magkakaroon ng militaristic response, papuntahin mo tao doon. Kung magkaroon ng shootout, magkaroon ng conflict, mag-escalate, hanggang sa magkaroon ng threat na invade tayo ng Amerika invade tayo ng China, wherein America would respond, and when these countries having this kind of conflict, magkaroon sila ng mga ganyang response, it would escalate up to a world war. And if that happens, is it worth it? Yung actions mo would have been a good response ba dun sa mga nagiging sa nangyayari ngayon, kumbaga. Kasi you have to talaga sige, sabihin natin, what if, yan, di ba? No, hindi kasi basta pwede na lang yung mga gusto natin at naisip natin, di ba? Na pwede na lang na, ito gusto ko mangyari. Okay, ganito. Di ba? Kasi may mga consequences talaga yan, di ba? Right. Makikita natin, it could escalate, di ba? Tama ba? It could escalate, Brad. One action could escalate things. Kasi ang assassination nga lang, during World War I, if you can still remember, it only escalated after the assassination of one leader. Pinatay isang tao. What if mangyari yan sa West Philippine Sea? What if magkaroon ng escalation? Tutulungan tayo ng Amerika? Sige, maglaban-laban sila sa bansa natin. Anong kakantuhan natin ng bansa natin after a few years? Wala na. Paghirap na nga tayo, lusubin tayo, maging war zone ng Pilipinas. At mangyari sa Pilipinas? Do you think ang mangyari sa atin, most likely, magiging babalik na naman tayo sa colonial, magiging colonial country na naman tayo balang araw. At you don't want to have that kind of government. Yun ang magiging niyan. Yun ang mga yun ang mga possibilities niyan. Kasi you're risking something if you're going to take action sa mga ganyang bagay. Right. Diba? And I think maganda yung position na binigay sa atin ng president natin ngayon. Yes. Wala naman kasi perfect na leader Kasi totoo yun nga. Tama yun. Walang perfect na leader. Iba-iba yung beliefs natin. Merong naniniwala na for example, we should be close dun sa kung ano man yung sinasabi ng church about morality or what not, or dapat mas maging fair, mas maging iron will yung plataforma ng isang government. It depends. Iba-iba yung tao. But right now, it shows na maganda yung position na binigay sa atin ng current president natin, especially ngayon na merong girian between sa Russia and the United States. And yun nga, 'di ba? Pumunta si president dun sa Russia dati. Kinausap niya rin dati si Donald Trump. So yun, I think maganda yung position natin. Nagkaroon tayo ng hindi naman alay na alam mo yun, yung para maasahan, but alam mo yun, yung parang may friendship, may bond na tayo sa especially sa Russia kasi mas malapit ng Russia kaysa sa United States sa Pilipinas. Exactly. Isa yun sa hindi nakikita ng ibang tao Though dati, of course, if you're going to think, di ba, pamaging negative ka sa isang bagay, isipin mo na, naku, yung presidente natin kumakampi sa
komunista, Sure. 'di ba? Yun. Pero Ganyan. kung iisipin mo, okay lang kasi hindi naman talaga nila tayo i-influence. Hindi Magkakaroon lang naman tayo tayo, ng ban. kaibigan natin, di ba? Kaibigan natin Russia. Komunista pa tayo. Hindi, 'di ba? Doon may struggle. Actually, ano nga Mm. tawag dito, tinutulungan pa yung bansa natin. We work for isang bansa natin. Yeah, Ay. we are having, tawag dito, yung military natin is advancing also. And it also helps. Actually, nagiging help nga yan, anti-communism. Di ba? Right. Kasi di ba, we have this kind of we all know that we have a conflict when it comes to the Communist Party. Nagkakaroon ng ano diyan. It's a warfare talaga. So, yun nga, kaya hindi mo rin hindi lahat ng mga ideya mo sometimes is the best for our country. Kaya nga doon talaga diyan pumapasok talaga na dapat ang isang leader maging decisive at marunong, alam niya yung magiging result ng magiging action niya. Kasi it is a country that you are leading. Hindi lang yan sabihin ng mga yung mga bida-bida na ganito lang yan, ganito lang yun, ganito lang yan. Nako. Like, nabasa mo na ba yung Art of War ni I'm not sure kung tama ba yung pronunciation ko sa pangalan niya. Sun Tzu. Like, ano siya about disciplining yung mga nahahawakan mo. And doon pala sa simula ng librong yun, it is a must na dapat as a leader, alam mo daw yung Art of War. I'm not sure. Nabasa mo na ba yun? Like, hindi, I haven't it's on read Spotify. that book, but it sounds interesting. Mukhang parang familiar sa akin, pero I haven't read that book. Nasa Spotify siya. Ako kasi wala akong pera pambili ng libro ngayon. Pero, and wala akong oras para magbasa. Pero nasa Spotify siya. Alam mo yung mga e-books, electronical books? Yeah. E-books. Marami yan. So, yun. Doon ko siya, pinakinggan ko siya. Isang oras lang siya. And, yeah. Very, informative kung paano ka mag-handle ng isang country or kahit na lang maliitan natin yung scope kahit sa isang team. Ganon. Sobrang importante siya and you will know how or when to attack, when to be defensive. 'Di ba? And right now tayo, since na maliit lang tayo na bansa, mahina pa yung power natin when it comes to military, 'di ba? We should be defensive. Yan, totoo yan, tama yan. Actually, totoo yan. Actually, ang gera ngayon, kung titignan mo, ang gera ngayon is more on psychological war. Hindi na conventional warfare ang karamihan na nangyayari ngayon. Meron na cyber war, may mga political war. Yun nga, palakihan ng influence. So, yun nga, ang last resort na lang talaga ngayon is yung tinatawag nating mga military warfare. And a lot of people doesn't want that. And mga leaders naman, alam din nila yung risk niyan. Kasi alam nila hindi lang sila yung maapektuhan. So, syempre, ginagamit nila yan for psychological warfare. Pero alam nila yan, may mga risk din yan. Syempre, maapektuhan din yung mga tao nila. So, yun talaga yan. The warfare right now is more on, more on psychological. May mga pinipili silang war, like for example sa Ukraine. Depends. Pero yung actually in my opinion it's parang kumbaga it's a psychological warfare ginagawa ngayon diyan. Paano siya naging psychological warfare? Tinitignan nila kung ano magiging response ng United States, tapos pinapasok nila yung mga peaceful treaties, mga ganito, ano nang pwede mong gawin. Kumbaga parang kumbaga parang tinitignan mo kung ano magiging response ng mga tao sa paligid mo. Or let's say, sabihin natin dahil mayroon talagang conflict between America and United States, yung magiging response nung kabilang part. And what would be the tawag dito, kumbaga, may mga objectives na yung mga yan at may mga gusto silang mangyari at
nagbibigay sila, nag-ano sila eh. Kumbaga, pumapasok sila sa iba't ibang mga ano eh, iba't ibang mga conflicts in order for them to gain something. Kaya nga ano, 'di ba? America created ISIS to Right. para paalisin yung tawag dito. Anong bansa 'yon? Kalimutan ko na yung pangalan ng bansa na 'yon, yung sa dictator din yung leader doon eh. Pero itong leader kasi nito was backed by the Russians. Sa dulo ng dila ako eh. Ang tawag dito. So much with that, basta doon nagsimula yun nga. Yung isa, binak niya yung leader na to, yung dictator na to. Samantala yung Amerika, binak niya yung mga rebellion, yung gumagawa yung nagki-create ng revolutionary government. That's why ISIS was created. Syria ba yun? Yun na nga. Syria? Yung tinrain nila yung mga na doon nagsimula yung ISIS. Tinrain nila yung mga kalimutan ko yung bansa na yun eh. Syria, Libya. I forgot eh. Nakalimutan ko rin kung anong bansa na yun. So, ISIS din nila. So, yun yung mga ginagawa nila ngayon. Kumbaga, ano na sila yung mga unconventional warfare na lang. Yung mga kumbaga, yun na, Cold War, kumbaga gano'n. Parang Cold War type pa rin yan. Actually, hindi pa nga natatapos yung ano eh. Nag-pacify lang yung Cold War na ang main na problema nila is communism. Pero yung influence saka yung tawag dito superiority, hindi pa rin nawawala yung ano niya, yung warfare nila. Gumagamit sila ng tawag dito, unconventional. Kasi syempre ayaw nila ng bigger. Kaya nga nagkakaroon ng warfare kasi you want to create a greater influence. Dati kasi, for you to be able to have a great influence sa mga ibang bansa, you have to invade them. Kasi dati, hindi yung mga tulong-tulong, tas marami kang natulong sa'yo, kaya ganito ka. Kasi, for example, dati, mga superpower, di ba? Mga tawag dito, mga Han, mga tawag dito, Mongolians, di ba? Dati, Mongolians, hindi sila via influence, nananakop talaga sila. Kasi nga, dahil walang controlling parties, tsaka wala silang pakialam at wala pa masyadong human rights before. Of course. And diba? wala pang ngayon politics. Kasi may mga humanitarian organizations and a lot of countries kaya nga na build yung United Nations because they don't want to create another world war kasi nga sobrang malaking epekto. Hindi lang naman kasi, kumbaga away lang ng mga leader to, tapos idadamay nila yung mga tao sa paligid nila. Nag-away itong dalawang to, tulad nga ng sabi mo kanina. Kaya na-create din yung United Nations. Prevent mga wars. Doon nga sa Mongolia, wala pang politics noon. So, wala pang mga ganun. Kaya lahat ng mga katabi nila, kung tingin nilang kaya nilang lusubin, gagawin nila. Walang tigil sa kanila. Hindi na nila inano yan. Kumbaga, ayaw makipagkaibigan sa akin, ayaw makipag-friend sa akin, kunin kita, lusubin kita. Kaya kasi ginagawa nila, nagbibigay sila ng mga, kumbaga, diplomatic relationships, mga tradings, mga deals, kaya nagkakaroon ka ng influence sa mga bansa. Not necessarily, kahit sabihin natin, it is still being governed by these countries, may mga may mga controlling factors ka pa rin dyan sa mga bansa na yun. Once you were able to create a big influence sa mga bansa na to, di ba? Kasi ipuput into consideration din nila yung mga actions nila sa magiging response mo. So, definitely, kumbaga parang you became a part of their system. Hindi mo man sila nasa ako, pero may influence ka sa akin. Right. Speaking of politics, man, ano sa tingin mo, ano yung thoughts mo ngayon sa current na presidential election? Like, ito lang sa akin kasi, sa akin, ako, sa totoo lang, sa akin lang sana yung magiging next leader is maging decisive sa magiging action niya. Pero ako kasi may kinakatakot ako ng leader na baka yung leader pa naman, gustong-gusto ng mga tao ngayon. Pero ito rin kasi, Brad, may issue rin kasi. Ito rin, papasok ko na rin kasi nito. Ito kasing issue na to is nagkakaroon ng staging, Brad, kung titignan mo, nagkakaroon ng staging na dayaan para sa dayaan sa eleksyon. Paanong staging na dayaan sa... Ganito kasi, may isang leader kasi na sobrang pinapataas ng influence niya sa Facebook, na parang sobrang popular niya sa Facebook.
ginagawa kasi nila ngayon yan in order for them to be able para dayain yung yung election. First of all, ito sinasabi nila maraming tao daw umaattend sa mga niya. Sinasabi daw wala daw, hindi sila naghahakot, wala daw pumunta lang daw yung mga tao. Brad, yung na yun, huling-huli sa ako, naghahakot talaga sila. They send buses to other places. Kukuhanin sila ng tao, tapos papadala nila dun sa sa event nila na yun, na para kunyari, sobrang dami nila. And they're staging it so that the people na nakakita sa Facebook na maraming tao nga talagang maraming tao may gusto talaga sa kanya. Kumbaga, ito na naman pumapasok na naman yung media sa media influence sa magiging upcoming Eh nakakatakot to kasi ganito, ito ang nagiging ito yung strategy talaga nung isang political party. Never since kaya June. Sa akin kasi ang stand ko lang naman kasi, 'di ba? Sinasabi nila magnanakaw si Marcos, pero in my opinion kasi may mga na-prove na guilty siya. Pero may mga controversies pa nga doon bakit na-prove daw yung guilty siya. But up until now, maraming mga files na mga kaso na final sa kanya na hindi pa rin na proven guilty, di ba? Kaya nga ito pumapasok diyan, sabi nila, gusto by the law, human rights. Pero patandi naman ng tao to defend his own dignity and his own will na unless na-prove mo siyang guilty, hindi mo pwede sabihin na guilty siya, di ba? Kasi kumbaga parang you're still basing on hearsay to accuse a person dahil narinig mo ang ganito. Tapos sabihin mo sa kanya, for example, kapitbahay mo, sabihin mo magnanakaw siya. Narinig mo sa kapitbahay lang na parang narinig mo lang sa kapitbahay. Kaya sinabi mo magnanakaw siya. Di ba? Or mamamatay tao, may dumating sa bahay, sa lugar nyo. Tapos sabihin mo, magnanakaw to. Tapos sinabi ng isa, magnanakaw yan. Magnanakaw yan doon sa ganito. Wala namang evidence. Pero dahil hearsay, naging brand ng tao, di ba? But kung based on law nga, di ba? No, I mean, si Imelda Marcos, she was convicted. Okay. Guilty siya. Dahil nga sa corruption. Pero bail siya. At kaya di siya nakulong. Nakapag-bail siya. Issue na rin kasi talaga yun sa government natin na sabi nga nila, di ba? Kaya meron tayong issue na the justice is for the rich. So, sa akin, kung convicted siya, convicted siya. Sige, convicted siya. Yep. And she's guilty. I would say she's guilty. Pero may mga may mga issues pa rin na up until now na hindi pa naman proven pero ini-spread nila, di ba? Tsaka isang issue ko pa dyan, di ba itong meron ng controversy nga yung isang party list. Talaga nagsistaging sila for dayan sa election. Just say. Ito brad ito nga, di ba nakwento ko nga sa'yo, brad? Isang member nga ng secret organization. Anong letter? Secret organization. Ayoko kong banggitin yung pangalan, baka mamaya malaman yung kaibigan ko yung nagtatrabaho, kakilala ko yung nagtatrabaho doon sa organisasyon na yun. Yun, recognized by the government yun, Brad. Pero hindi lang dinidisclose yung mga members na yun kasi sila nagmo-monitor ng mga confidential na mga ayoko sabihin syempre kung anong organization yun. Syempre baka makarinig dito. Maging maging ma-jeopardize ka pa yung security ng mga tao dun sa Pero ito, Brad, ito legit to Legit talaga to. Yung di ba sa last vice president election, Brad, mayroong isang organization talagang recognized by the government at ang government talaga ang nag-monitor ng election. Alam nilang nandaya yung isang Sino yun? Legit yun, Brad. Ayoko sabihin mo isa naman. Nandaya talaga siya. Pero hindi lang. Sino nanalo? Sino nanalo? Siyempre, of course. Siyempre, sino ba nanalo? Sino ba? Si Madam. Ayan, sabi natin si Madam. Pero tayo dito. Brad, alam mo kung bakit hindi lang nila tinuloy yung pag-spill out. Hindi nila pwede ituloy yung spill out kasi yung mangyayari. Ito yung yung controversy din kasi dyan. I cannot give facts. Pero ito kasi yung naging naging conflict nila.
dahil si Duterte ang nanalo, Mm. if they're going to proceed, nasasabihin nila na ganito nga, na-breach yung election, Election. magiging questionable yung Pati yung sa pagkapanalo presidente. ng Pati sa presidente. At pag naging questionable yung pagkapanalo ng presidente, mawawala ng visa yung election. Pag nawala ng visa ang election, sino ang sino ang papalit na presidente? Kasi mawawala na si Pinoy, during Bumitaw that na time. Pag siya. nawala si Pinoy, sino ang magiging next president? Ang magiging next president kasi, dahil walang vice president, walang ang magiging next president is yung Senate president. Sino bang Senate president during that time? Si Pimentel. Si Pimentel, medyo negative din ang mga tao sa yung mga pro Duterte during that time. Kaya nga, si Coco Pimentel ba yun? Yung na yan. Alam ko si Pimentel yun eh. Alam ko si Pimentel ang Senate president during that time. Kay Pinoy pa yun eh. Hindi pa yun si Soto, si Soto hindi lang naging yun. Enrile? Hindi ba si Enrile yun? Si Enrile pala. I forgot, alam man. Tagal na nun. Wala na si Enrile. Wala na, alam ko, running for, ulit eh. Di ba tumatakbo si Enrile during that time eh? Oo nga, no? Di ba? Senatorial election, di ba si Enrile tumatakbo? Ay, oo. Kasi nakulong sila eh. Kaya, nakulong siya, di ba? Nakulong siya during that time. Tapos tumatakbo siya. Ang Senate President during that time, si Pimentel. Alam nga. ko. Mukhang si Pimentel. Kaya hindi nila ni-spill out yung na to. Pero, yung source namin, ito legit to. Affiliated by Comelec. Kaya, di ba, napagko-connect mo, bakit hindi nila linabas? Affiliated by Comelec ba? Kasi nga, mawawala ng visa yung election. Pag nawala ng visa yung election, sino magiging next president? Sino ang hawak ng president? And mas magiging problematic at mag-i-increase. Kasi nga may risk na si Ani. Kaya may risk na rin under threat na si Duterte during that time. Kaya hindi siya masyado naglalabas, di ba? Kasi nga meron may mga threat na kay Duterte. Kaya they have to choose kasi they have to make a decision. Yun yung naging decision nila. Yung grupo na sinasabi mo na yan, under ng Comelec yan. Like, wag mo na sabihin yung grupo, pero affiliated sila ng Comelec. Right? Affiliated sila. Sila talaga nagmo-monitor. Sila talaga sila talaga ang nag-regulate at dahil sila nag-check ng transparency. Secret organization sila kasi hindi sila pwedeng sabihin para hindi alam kung para hindi sila nakokorrupt, hindi sila makokorrupt. Mga matitino to yung mga to. Pero nangyari nga kasi, they have to choose to nullify the election. At syempre mawawalan visa dahil sabihin nila ba't sige nito, 'di ba? So pag tinanggal kasi nila yan at hindi nila kasi napasok na yung data eh. At na-finalize na. So dahil nalagyan na nila yung data na to at na-pronounce winner na yun. Pag tinanggal kasi nila at nila yun, ma-invalidate yung election. So hindi na nila tinuloy. Yun yung issue doon, di ba? Connecting the dots, Brad, konektado yung dots. Kaya hindi mo madi-deny yun. Kahit sabihin natin kahit nasabihin natin controversial yan. But meron talagang reasonable kung bakit nangyari yun. At kung bakit up until now, talagang hindi na nila. Dahil yun talaga. Kaya nga ngayon, Brad, meron nga panibagong issue. Ito, connecting the dots another. Nagbigay na ng statement din sino ba yung teacher na magaling nagbigay ng statement last? Clarita. Clarita. Nagbigay na siya ng statement. Talagang nagluluto ngayon ng isang grupo, Brad. Paano nila dadayain ang election? Ito nga, may lumabas na dito. Lately lang, hindi ko alam kung nabasa mo na yun, ha? Alam mo bang sa Smartmatic, Brad? Meron ng created file. Meron na isang created na parang hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. Na ang nanalo, Brad. Yung si Madam, yung kasama niya, pati si Laila de Lima, Brad, nanalo sila yung number 1. Doon sa data na naka-install, na naka-ready data doon, Brad. Di ba? Naka-ready data. Wala pang election pero may ready data na, Brad. Ang sinasabi ngayon nila, in defense, trial lang daw. Pero kung trial yun, Brad, bakit may kinikilingan? Wait. Bakit gano'n? What do you mean na may ready na data? May parang,
ready votes, parang gano'n, ready votes na data. So for example, wala pang botohan. Wala ba boto? Pero meron may ng number meron na data na kagad. gano'n. May data na gano'n. Na untraceable. Oh. Diba? Smartmatic yun. Ang ini-issue nila ngayon, ang response daw nila, trial daw, Brad. Pero kung trial yan, di ba? Bakit gano'n, di ba? May kinikilingan yung trial, di ba? Diba Hindi randomized. di ba ang nagpapatakbo niyan is yung Comelec? Smartmatic. Hindi, Smartmatic ang ang may hawak ng ano. Comelec tsaka Smartmatic. Pero mainly Smartmatic ang ano ngayon. Like may partnership sila. Kaya, so, ito pa Brad, hindi lang yan. Meron pang issue, 'di ba? Ang Supreme Court ngayon, hindi ko alam. May pinailan ang Rappler ngayon dahil ang Rappler ang binigyan ng tawag dito na kumbaga sila magiging taga-fact check ng ng election. Sila ang magiging organization to yung check yung credibility ng election. Alam mo naman 'to, okay. 'di ba? Bawal 'yan, Brad, bawal 'yan sa sa constitution na ang isang organization na may kinikilingan to be taga-check ng pero ang Comelec, Brad, sila ang binigyan ng parang silang kumbaga parang silang binibigyan ng authorization, parang ganun. Kaya nag-file sa Supreme Court ngayon na bakit ginagawa 'yun? Bawal 'yun. Ano yung issue yan? Kung makikita mo yung mga articles na ganyan Anong organization yun? Ang Comelec parang kumbaga taga-fact check nila ng election is ang Rappler. Alam mo naman Rappler, di ba? Connect the dots na lang, Brad. So, kinuha ng Comelec yung Ang Rappler. Rappler. Oo. At kinukuha nila ang Rappler for that, di ba? O isipin mo na lang yun, Brad. Ang dami, pagkukonektahin mo talaga lahat ng dots, Brad. They are cooking something. Well, if yung Comelec, tsaka yung sinasabi mo organization kanina, yung secret organization na yung nag-check ng number of votes, since affiliated sila ng Comelec, and sinasabi mo na Comelec, kinuha din yung Rappler as... Sila, kumbaga, hindi sila sila nag-check ng data. Isa taga-fact check yung isa. Yung isa naman taga-gather ng data. Right, pero kumbaga, yung mga pumapasok na data, nagpo-point out lahat sa Comelec. Parang meron silang monitoring sila. Right, pero lahat nagko-connect sa Comelec. So, lahat sila nagko-connect sa Comelec. Iba kasi alam ko iba ang papel ng ibang magiging papel ng Rappler dun sa sa nagiging sa fact. Sila yata yung maglalabas ng mga yung 'di ba alam mo yung pag sa mga election, 'di ba may mga magbabalik-balita? Kasi sila may mga naghahawak nun, 'di ba? Yung naglalabas ng mga data na pumasok sa Yung secret organization kasi hindi nila nilalabas yung data. Hindi sila tagalabas ng data, taga-check lang sila. Yung isa, ang position naman ng isa, sila yung magre-release sa public ng data. Gets mo? Okay. So, ano yung data na kinukuha? Saan nanggagaling yung data ng Rappler? Doon magagaling din yun sa Smartmatic, kung ano yung mga pumapasok sa Smartmatic. Pero sino yung nagpapasok sa Smartmatic? So, actually, yung nare-receive ng Comelec, yun yung ilalabas ng Kasi ito, Smartmatic is connected to Comelec. Comelec is connected to Rappler. Sila magbibigay ng mga nagiging ngayon, kung ano yung mga lumalabas sa botohan. Okay. Sila magbibigay. If-fact check nila, tapos ilalabas nila sa public, kumbaga. So, ano yung papel nitong secret organization na mention mo kanina? Sila taga-monitor kung may nangyayaring dayaan. Meron yan, Brad, mga ito, kumbaga parang CIA ng Pilipinas to, kumbaga. CIA? Spy agency ng Pilipinas. Pero hindi syempre controversial yun eh. Known siya, pero ayoko na magbigay ng pangalan. Baka message na ba? Wala pa kasi hindi kaibigan. Mga tao na So, pero yun nga. So, sila yun nangyayari. Check kung may dayaan or parang... sila nag-check. Talaga, sila, legit naman sila. Maayos sila, matino. Kaya nga nalaman nila na, alam talaga nila nagkaroon ng dayan. Pero hindi nila pwedeng i-release. Kasi nga, yun na nga, magkakaroon ng
mas malaking issue. They have to face a bigger issue pag nangyari yun. Mas malaki magiging issue na haharapin ng bansa natin. Kaya nga, ngayon, controversial na rin ang Smartmatic Well, kung sa kanilang legitimacy. okay, Kaya kasi mo sino ba yung pinaka di ba? Yung pinaka kinakasuhan sa yung dating ng Smartmatic naghahawak ng Comelec. Nasa na ngayon? Nung during election ng Duterte, wala na, di ba? Bilyon-bilyon ang kinita ang nakuhang pera nun. Pero bigla na lang nawala na parang bula, di ba? Hindi na nila mahagilap, hindi na nila makasuhan. Kaya nga hindi nila ma-question kung ano nangyari, di ba? After ng bigla na lang siyang nawala, di ba? So kung CIA yun ng Pilipinas, National Intelligence Coordinating Agency yun. Parang ganun. Hindi siya pang pang international kasi, pang lang siya, pang local lang siya. Right. Ito nga yung Filipino counterpart ng CIA. Parang ganun. Huh. More on siya eh. Parang ang focus kasi nila sa mga socialist group. Rin sila sa mga NPA, ganun. Yung mga meeting sa NPA, ganun. Mga meeting ng mga sila nagmo-monitor. Well, yun nga. If ever nga na may dayaan nga na nangyari nun, I think, personally, regardless kung sino yung mananalo, alam mo yun, sa akin, whether, for example, si Duterte yung nanalo nung last election, pero kung if ever na may nangyari nga na dayaan sa vice presidency nun, and they are afraid na, or cautious sila, na baka manal nga yung election nun, I think, for me, better na maging fair sa lahat, sa lahat ng rankings or position. For me, dapat i-review lahat ng numbers ulit or dapat yun yung mangyayari kasi mas magiging yun yung issue doon. Ang magiging issue doon kasi magiging null and void ang election. Hindi mo na kayang pwedeng bilang-bilangin uli yun kasi lahat ng mga dito na mahirap i-trace back. Sobrang daming dito nun, Brad. Pero willing yung Marcos na nun, 'di ba? Si BBM willing siyang si BBM, 'di ba? Parang pina-recount niya. Yun yung gusto niya. Gusto niyang mangyari. Pero nangyari yun. Pero nga nangyari yun. tao dito. Nangyari na ni-recount yung Yun nga, ni-recount. Pero kung tinan mo ni-recount niya pero hindi pa rin i-release. No, na-release na. Si Lenny pa rin daw yung panalo, sabi ng Comelec. Yun ang sabi nila. Kasi nga, controversial. Hindi nila pwedeng i-release yung pinakadita. Kasi nga, pagka yan, magiging malaking issue nga yan. It would create a bigger problem. Magiging yan. Kumbaga, mawawala ng tao dito, mawawala ng credibility yung naging election. And lahat mag-affected. Kaya nilabas nila gano'n. Pinigyan nila yung data na ganito at nilabas na lang nila na ganito. Yeah, look. Magagawa yun kasi walang jurisdiction si wala jurisdiction si BBM sa Comelec eh. Right. Kung anong i-release lang na data ng mga yan, yun lang naman ang i-accept nila eh. Right. Diba? Pero para sa akin, since yung sinasabi mo organization na yun, sila yung nag-check ng kung may dayaan ba or whatnot, I think their responsibility pa din na i-release yun, regardless kung sino yung panalo na presidente or hindi. Hindi kasi akin lang kasi, I'm all for transparency. Yung head kasi nun, under lang din siya siyempre sa mga tawag dito. Siyempre under lang naman, hindi naman siya hindi siya yung pinaka kumbaga controlling party. Hindi mo under lang din siya sa isang person. And yung person na I think yung person na may hawak sa kanya. Siyempre may mga high-ranking officials pa over than him. Hindi ka naman pwedeng basta-basta mag-release ng isang controversial document unless, kasi siyempre first of all, mas-threaten ang life mo. Secondly, mas-threaten ang job mo. So, lang yan, kumbaga, lahat ng actions mo will depend on the higher-ups. Ang higher-ups nila, dinicide na hindi na lang i-release yun into public. Sinabihan lang siya. Sinabihan siya na wag i-release sa public. Wala siya magagawa. Ikaw sabihan ka na, kahit naman sino, diba, sabihan ka na controversial na yan. No, I mean, naintindihan ko naman yun. Pero sa akin lang, since na sana nga, okay nga. Doon ka nilagay sa trabaho na yun. Wait lang. Kasi kung sa akin lang, kung doon ka nilagay sa trabaho na yun, you know the consequence, yung mga consequences na pwede mo ikaharap. Kung may mangyari for example, dayaan or whatnot, and it is your job na i-release yun, kahit ano man sabihin ng head nyo. Kasi by the end of the day, nilagay ka sa position na yun para yun yung trabaho mo. Bantayan mo kung may dayaan o wala. Kasi kung for me, pwede silang wait lang. Kasi kung pwede mong
Kasi kung doon ka nilagay sa position na yon, or kung I mean, from the very start, ginawa yun para bantayan ng election. Yun na nga, Right? exact. Totoo yun sa amin. Totoo Well, naman akin lang, sinabi. I mean, transparency lang. I mean, kung i-release yun, edi go, i-release nyo para malaman natin kung sino yung nandaya sa hindi, para next time na magkaroon ulit ng botohan, kilala na natin kung sino yung mandaraya sa hindi. Like ngayon, Kasi and ganito rin yan. ironically, yung 1 and 2 sa vice presidential election nitong huli, tumatakbo silang dalawa ngayon. 'Di ba? And silang dalawa ang naglalaban sa So, sa atin ngayon, sino pipiliin natin? Kasi kung for example, merong andayaan, and kung na-release sana yung information yun, kilala natin, right? Kilala natin kung sino yung mandaraya sa hindi, right? Yun lang sa akin. Kaya totoo naman talaga, totoo lang. Pero syempre, in my opinion din naman, kasi syempre hindi natin masisiti because we are talking about human factors. Kasi nga, it is, mga kumbaga, pinag-usapan natin is mga tao pa rin talaga. Syempre dahil, akin in my opinion, may mga bagay kasi na, because we're talking about government, we're talking about big people, we're talking about a bigger system. Right. Mahirap mag-decide na lang at your own. Kasi pag dinicide mo yung at your own, you could risk something, even your life minsan. Right. Kaya mahirap magbigay na lang. Alam mo yun, kasi siyempre, risking everything for something. So, kung kayang ng dignidad ng isang tao, gawin yun. May mga taong ganun. Pero siguro, may mga tao talaga hindi nila kaya i-risk yung buong buhay nila para lang sa isang bagay na, para lang malabas yung katotohanan. May mga ganun talaga eh. May mga ganung issue. Right. Well, kasi, for example, for example, ikaw ang head ng isang organization, pero may mas mataas sa'yo. Tapos gusto mong i-spill out. Tapos, magiging, you have to realize first na kaya mo bang harapin lahat na magiging problema, na magiging action mo. Well, kasi talagang magkakaroon niya. First of all, well, I mean, ang gawin mo na lang, edi ilabas mo yung information, gayahin mo si Edward Snowden, pumunta ka ng Moscow. Yun na nga, you have to give up everything, Brad. Yun ang factor. You have to give up you have to give up your life in order for you to, yun talagang mga dyan. So, talaga syempre, hindi ko alam kung syempre, kung yung mga tao talaga, in response talagang, di ba sabi nga nung kaibigan ko, napakamot na lang talaga ng ulo yung hit. Dahil wala siyang magawa eh. Yan na yan eh. You have to risk everything or you have to be silent. And ngayon sa age yung mga ganun talagang issue. Right, sa era natin, men, ang sindikato. Kasi dati ang sindikato, ang sindikato nasa streets eh. Noon dati mga 1920s to 1970s. Pero ngayon ang sindikato sa government na ba? Hindi lang sa Pilipinas, sa lahat, 'di ba? They are the one running they are the one that are running our country. Oo. Well, hindi naman lahat, 'di ba? Pero meron, no? Hindi natin matatanggal. Meron. Hindi mo matatanggal. Meron diyan. Hindi man necessarily hindi naman actually ito mga leader na mga yan, yung mga political leaders natin. May mga may mga confidential activities yan. Hindi mo talaga pwedeng sabihin. May mga ibang tao dyan. Siyempre, ito, I will say it in a general term. May mga ibang tao dyan, pinapapatay nila ibang tao para lang sa politika. I mean, diba? Meron naman talaga mga anong labas yun? Parang ka na rin. Crime boss ka na din. I mean, hindi naman na sikreto na lahat ng leader, meron silang president, general, or whatnot. Meron silang tinatawag na mga classified missions or operations. Activities. Activities. Hindi na yun. Diba? Hindi na sikreto yun. Pero may mga bagay din talaga na kailangan classified siya para hindi mag-cause ng panic eh. Right? So, first, importante yun. No. For me kasi, kaya nga, isa rin yan, naging classified din yan. Kasi nga, kumbaga, kasi for example, kung i-spill out man nung tao na yun, yung confident na yun,
pwede siyang maririsk niya yung sarili niya. Mhm. At the same time, meron ding risk na maging ma-invalidate yung information niya. Of At course. hindi lang yun. Tsaka, haharap siya sa sobrang daming questioning. Diba? Kung i-release mo, hindi na lang basta-basta kung ano yun na, ganito, oo, tapos paniniwalaan ng lahat ng tao, diba? Hindi. Ang mangyayari nga, ito nga, isipin mo, naririnig mo na nga ito eh. Pero hindi mo ma-validate yun dahil tatanungin na sobrang, alam mo parang sobrang ang daming tatanungin. Hanggang ngayon Comelec pa nga, tinatanong, hindi na makita yung tao, di ba? O pag, yun nga may mga risk talaga na you have to face. Kung gagawin mo isang action. Iba talaga ako sa totoo lang, yung mga ganyang operation sa mga government iba talaga. It's a different world as you know it. Sa totoo lang. May mga diyan. Akala mo parang madali lang sabihin madali lang isang bagay na may mga bagay na parang akala mo madali lang pero pag nandoon ka talaga sa mundo ng politika, sobrang ibang mundo talaga. Mga BIR pa lang, mga activities ng mga BIR or mga nasa customs or sa mga may mga diyan, may mga sobrang iba yung mundo ng politika talaga. So, men, kung ikaw yung masusunod, okay, last question, men, para bago matapos tong podcast na to. Last question. Ikaw yung masusunod, men. Sino sa tingin mo yung gusto mong maging president natin? And bakit? Sa akin kasi, ako sa totoo lang, wala akong, sa mga upcoming president, wala akong nakikita talaga na para sa akin na comfortable ako. Yung sabi nila, although medyo vocal ako, medyo parang medyo inclined ako, pero not necessarily supporting si Marcos. Ang ko lang kasi diyan, ang stand ko lang kasi diyan is yung, syempre as a human, di ba, ang naano kasi ako sa mga tao nagmamalinis. Ako against lang talaga ako sa mga tao nagmamalinis at sinasabing marumisang tao, pero they themselves, alam nila sa sarili nila, madumi sila. Yun yung nasasabi ko lang. In my opinion, dahil yun ang nakikita ko. And sa akin right now, wala akong nakikita. Ako sa akin, hindi sa necessary wala akong nakikita na. Wala akong bilib, kumbaga. May mga maaayos, may mga ganda, pero wala talaga akong makita for me, as the perfect president para sa para maging next president. Though may okay, may mga okay, at mas better doon sa isa, pero nang necessary sinasabi ko, siya yung mas maganda. Na siya yung best. Sabihin ko lang, mas okay. Not necessarily mas maganda rin, but I'd rather say, mas okay lang. Sino yun? Diba? Sa akin, for me, sa akin I cannot say na, sa akin kasi, ayoko lang talaga si Lenny. Yun lang. Ayoko lang talaga sila. Wala akong sa akin, kahit tawag dito, sa akin, medyo, ayoko kay Lenny. Medyo alanganin ako kay Ping Lacson, tsaka kay Pacquiao. Kay Bongbong naman, okay naman siya, pero may mga lang siya, may mga tawag dito, medyo personality wise kasi hindi siya kasi parang iba kasi yung personality ni Duterte. May mga pangit na policy si Duterte, pero yung iba kasi si Duterte kasi talaga lawyer talaga yun, Brad, at matalino yun. Pero so kumbaga para sa akin parang hindi ako makapagbigay ng statement na talaga yung sino yung pinakamagandang president. Pero sa akin, para sa akin, mas okay lang. Okay lang sa akin para sa akin. Dahil ayoko talaga si Lenia. Not necessarily na dahil ayoko lang yung nagiging policies ng part ni Lenny. Masyadong manipulative na medyo medyo scary yung niya, yung nakakatakot kasi pagka siya naging presidente. Ako natatakot ako in my observation, in my opinion, natatakot ako. Kaya para sa akin, mas okay sa akin si Marcos kasi mas natatakot ako sa mga nagiging actions ng partido ni Lenny. How about si Isko? Like, closest si Isko, actually, sa akin, okay naman si Isko, pero kasi si Isko hindi, for me, ako talaga, kung pwede rin lang na si Isko, okay din si Isko. Maganda si Isko actually. Pero sa akin kasi parang, magandang policy, pinaganda niya Manila.
Actually, okay din sa akin si Isko. Yung pala, hindi ko naalala, nakalimutan ko pala. For me, okay si Isko. Pero syempre, may mga controversy si Isko. Pero sa akin, okay si Isko. Maganda si Isko. Para sa akin, Isko Of course, yeah. is, maging sa- presidente. Sa akin kasi, if you're going to, di ba, parang pagbabaguhin mo na naman yung style ng government administration, di Yun ba? na nga eh. I'll go back to zero Kasi na. pag ganito, natatakot Diba? din kasi alam mo natatakot din ako kay Lady kasi dami na namang project ng Pilipinas, marami na namang inutang. Baka mamaya pag malakori na naman yan, na-cancel lahat ng mga proyekto, na lahat ng inutang natin sa mga ibang bansa, naging utang na lang talaga at hindi na nag-benefit, di ba? Yun nga, di ba? Kung kasi, napag-usapan natin to, sayang nga, hindi natin nasama to eh. Yung last time natin, nasayang yung last time, di ba? Yung naging issue ko rin kasi before, kay Cory. Kasi dati, di ba, kung sabihin natin na lumbok na nga dahil sabi nila maraming utang ang Pilipinas dahil dinagay sa maraming project. Yung mga project na to, anong ginawa sa mga project na ginagamitan doon? Kinancel lahat. O saan na yung mga budget na yun? Ang tanong, saan napunta yung budget? Wala naman ako nakita ang progress ng Pilipinas during Cory. Diba? May nakita bang mga new project? Wala akong mabalitaan na project. Ngayon nga, diba? Maraming mga issues. Sana man lang may pinakita sila na ginawa ni Cory, diba? Na we could still remember na kahit pa paano may maalala tayo na kayo may ginawa pala tong tao na to. Ang sisi niya lahat. Sabihin niya, dahil ang Pilipinas, ninaawa ni Marcos, nakaw. Pero may ongoing project nga Bakit yung heart center, bakit yung lung center, nawala na sa diba? No, I mean, yung lung center, I believe nandiyan pa eh. Nandiyan pa nga sila, pero hindi na sila free for the poor. May mga binabayaran na rin ngayon. Dati, libre lang talaga yan, Brad. As far as I know, libre lang yan. Yan, lapitan talaga ng yan. Well, yeah, to be fair, nung nagka-COVID ako, doon dapat ako dadalhin eh. Sa lung center eh. Kaso nga lang, medyo may mga kasi parang, medyo sila parang profit, meron na silang nagpa-profit na rin yung mga organizations. Kasi alam, as far as I know, hindi na sila hawak ng gobyerno. Kumbaga, na sila, individual or na sila. Individual. Though connected sila sa government, pero alam ko yata, hindi na sila yata hawak ng gobyerno, if I'm not mistaken. Basta may mga issues dyan eh. Na yun nga, bakit, yun ang bottom line, ba't yung utang na nga Pilipinas, hindi pa kinuntento, hindi pa kinuntiyo yung mga proyekto na to. Sabihin nila, kasi maalala si anito. Ang rason nila, maaalala si ganito. Pwede mo tanggalin yung pangalan. Ayun. Kasi kayo na nga, iniisip nila, politika, rather than benefits na pwedeng makuha ng mga mamamayang Pilipino. Dahil first of all, tax naman nila yun eh. At yung iba dyan, inutang na nga yan, talagang naging utang na lang talaga, di ba? Utang na nga, yung inutang mo, dapat na pang-i-invest, na instead na kinontinue mo para mag-profit, naging utang na. So yun na sa akin. Para sa akin, okay si Isko, but definitely, I'll be vocal. Ayoko talaga sila yun. Kasi napaka-controversial lang. Kung magiging wise at magiging observant ka, magiging critical ka, at hindi ka lang dahil ang mga karamihan sa kanya sumusuporta sa kanya yung matatalino. Magiging critical ka sa hindi ka magiging bias. Makikita mo talaga, medyo controversial talaga yung nangyayari talaga sa Pilipinas when it comes sa ginagawa nila. Kaya ayaw ko talaga sa kanya. Ever since. Kasi nauulit yung ginagawa ng mga they're using media in order for their own gain. Nagiging isang controversial na isang tao at nagkakaroon ng ginagamit nila yung media. At yung mga kumbaga parang basta yung mga ganyang activities nila na which is ayoko talaga kasi niloloko na nila yung Pilipinas. Niloloko nila tayo. Na ang mga tao naniniwala sa kanya. Pero niloloko niya na yung mga tao. Nagmamalinis siya, kala mo sobrang banal, kala mo sobrang bait, pero gumagawa na sila gumagawa na sila ng ganito, pero yun na nga, sobrang suporta pa yung mga tao sa kanila. At hindi na nabubulagan ng mga tao sa mga ginagawa nila. Yun lang masasabi ko. So talagang ito yan. Sabihin natin controversial pa rin yan, pero may mga facts na nakikita tayo that is connecting towards that. And yung mga facts na yan? Like yan na, yung mga ginagawa nila sa Facebook ngayon. Diba? Sobrang pinapopularize nila. Paghahakot nila, sinasabi nila hindi sila naghahakot. At the same time, may mga issue na ngayon sa Smartmatic. Pangalawa,
yun na nga, inaano nila, ini-stage na nila, kino-condition na nila mga tao para mas madali nilang ma-justify kung mandadaya sila. Kasi pag nangyari yan, dahil sa ginagawa nila, ma-justify, sabi nila, kikita mo nga sa Facebook, sobrang dami niyang supporter. Gagamitin nila ang Facebook as an parang, kumbaga, Basis parang justification. Oh. 'Di ba? Okay. Justification na sobrang daming bumoto sa kanila para sa pandaraya nila. Kaya tanong makita mo talaga, yun ang makita mo kadalasan sa Facebook. At isa pa, ito sabi nung isang critic, 'di ba? Sino may pinakamaraming airtime sa mga politicians, sa mga sa mga media organizations? Sila yung may pinakamaraming maraming tao dito airtime sa mga sa mga media sectors na to. Kasi nga ginagamit nila yan stage talaga yung na yan. Ito sa akin yung ko. It might be a conspiracy theory, pero at least you could connect the dots. And there are statements na hindi mo pa rin madi-deny na nangyayari talaga. 'Di ba? So yun ang masasabi ko. So you have to be hindi yung porke kala mo malinis at bait-baitan, mabait talaga. Kasi kung titignan mo, kung magbabasa kayo at babasahin niyo yung Nagalix. Alam mo yung Nagalix, Brad? May isa si may isa si Jesse. Di ba, sobrang parang tingin natin, sobrang bait ni Jesse Lobredo. Pero kung titignan mo sa Nagalix, Brad, napaka-controversial pa ni Jesse Lobredo, Brad. Ano yung controversial? Ano yung controversy niya? If I'm not mistaken, I haven't watched it, pero nakwento ka sa akin ng kapatid ko. Si Jesse Lobredo at yung mga may mga organized parang crime organization, may mga mga undesirable activities. Actually sila nagpa-spread ng if I'm not mistaken, sabi sa akin ng kapatid ko, sa kanila nagsimula yung parang malaking nag-spread ng huweting sa isang lugar. Basta kaya namatay yan, Brad, sobrang rinansak yung bahay nila Kinuha yung mga confidential files sa bahay nila. Dinusob yung bahay, yung condominium nila. Kasi sobrang daming confidential files na nandun sa bahay nila na namatay si Jesse Lobredo. Hindi mo madidira yan kasi may mga statements doon at may mga tao na talagang nandun sa mga list. Na talagang masasabi natin, there is talaga. Nakakala mo talagang parang pinabango nila yung pangalan para lang dito. Para lang ma-cover up yung mga ginagawa. Yun yung ayaw na ayaw ko talaga. Pinapabangang isang tao to cover up yung mga evil actions nila. So yun lang. Yun ang masasabi ko. And I hope na at least kahit paano nalinawan na yung mga ibang tao kung bakit nagkakaroon ng gera sa Ukraine yun. Na tayo, I cannot take sides din talaga. Siyempre, nakakaawa talaga yung mga Ukrainians. Talagang totoo, nakikita ko yung mga pictures. Nakakaawa din ako. Siyempre, if you're going to experience this, nakakaawa. Sila yung na-apektuhan. Pero, hindi natin, we have to look on a bigger scale. Kasi, ano ba talaga kasi nangyayari sa bansa? Ano nangyayari sa mundo? Na hindi tayo pwede maging one-sided na masama isang tao na. Kasi nga, may mga talaga, may mga issues. Kumbaga, we have to open the clouds of parang confusion para lang makita mo kung bakit talaga nagkakaroon ng mga conflicts tayo. So, yun lang. And I hope sa upcoming elections, sana talaga sana kung yung magiging next president na lang, kung sino man naging next president, magkaroon siya ng magandang diplomatic ties and magkaroon siya ng diplomatic relationship sa mga ibang bansa. Kasi yun talaga magdi-decide kung ano magiging kapalaran ng Pilipinas. Kasi things could escalate and things could not escalate or whatsoever. But the response or the actions of the next president will determine the fate of our country. Sana maging careful yung magiging next leader. Sana wag naman siya gumawa ng mga actions that would risk us from his or her actions. At sino naman din ang magiging presidente? Kasi sila ang magiging determining factor kung ano magiging kapalaran naman. So yun lang. And salamat sa opportunity para sabihin yung mga informations. Right. So, maganda na to para i-wrap up na natin tong episode na to. Thank you, Sam, sa walang problema, kapatid. I enjoy din yung mga ganito Right. Gawin natin ulit to next time. Invite you. Ano pa yun maganda naman ibang pag-usapan naman. Right, gusto mo pag-usapan natin mga gera ng mga iba't ibang bansa. Sure.
So, gusto mo pag-usapan natin mga iba't ibang history ng mga gera, ano ba yung mga marami kasi yung mga masaya rin pag-usapan ng mga gera, mga Vietnam War. Controversial yan, Brad. Kung kung pag-aaralan mo, controversial yung Vietnam War na yan. Medyo nga yan eh. Yan yung sabi nga nila, yan yung pinaka diyan na first talo ng Amerika yan. Right. Lalo sila diyan eh. So, men, thank you sa no problem. Tarito sa episode na to, and men, more power to you, and thank you sobra. So guys, no problem. Next week ulit magre-record ulit tayo ng bagong episode. Hindi ko na alam kung kailan natin i-release yung bagong episode, but yeah, thank you sa panonood. Bye.